nagkalat lang sa baba. Ito yung foliar Yield Master. Ito pampalaki ng bunga to. Hindi na nga tayo nakapagsabog ng abono kasi nga nung nagpapitas tayo, naghihintay tayo ng ulan. Meron sana tayong pansabog dyan ng abono. Naghihintay tayo ng ulan. Ang problema, walang ulan na dumating. Inabot ng kalahating buwan. Kaya ang nangyari, nag-aalanganin ako. Magpapapitas na rin kasi ako ng kalamansi. Magandang umaga sa inyo mga ka-agri. Nandito na naman tayo. Magandang umaga, nag-i-spray tayo ng kalamansi. Si Fernando na una na, nag-i-spray na siya ang unang humawak ng handle ng power spray. Doon siya nag-umpisa sa dulo, pagbaba. Tulad ng dati, papapunta rito sa gilid ng karsada. Ngayon, isang buwan na ang lumipas bago ulit tayo nag-spray ng kalamansi. Bakit nga ba mga ka-agri? Kasi nga po nung ating yung kalamansi natin ay gaholi na, yung iba tres na ang laki, pinigilan na natin ang spray yan dahil tagulan naman noon mga nakakaraang buwan na yan. At hindi naman masyadong umaatake yung mga mapanirang insekto tulad ng fruit fly, paru-paro kapag ka yung palagi nag-uulan o rainy season. Pero ngayon umulit na tayo kasi spray tayo ng insecticides at saka yung fungicide at saka itong foliar mga ka-agri. Tara, pakita ko sa inyo kung ano yung i-spray namin. Ito ka-agri, ito yung mga ini-spray namin ni Ver. Medyo madami-dami ngayon yan, mga nagkalat lang sa baba. Ito yung foliar Yield Master. Ito pampalaki ng bunga to. Hindi na nga tayo nakapagsabog ng abono kasi nga nung nagpapitas tayo, naghihintay tayo ng ulan. Meron sana tayong pansabog dyan ng abono. Naghihintay tayo ng ulan. Ang problema, walang ulan na dumating. Inabot ng kalahating buwan. Kaya ang nangyari, nag-aalanganin ako. Magpapapitas na rin kasi ako ng kalamansi. Mga ilang araw lang, mga isang linggo lang. Kaya ito na lang muna ang ginamit kong foliar. Ito pampalaki ng bunga to, 15-15-30 Yield Master. Disclaimer lang po, hindi tayo binayaran ng company na to para i-endorse lang yung gamot na to o yung mga foliar na ganito. Yan mga ginagamit ko lang ngayon mga ka-agri. Ito tulad ng dati, walang kamatayang Polycure. Yan, i-spray tayo. Isang pack, isang drum. Tsaka ito top 1. Igsasama-sama na natin yan. Itong top 1 naman mga ka-agri, mainam ito sa mga white fly kasi may mga white fly itong kalamansi. Medyo umiitim na yung dahon. Ito para kuminis uli yung dahon. Ito white fly. Ang active ingredients na ito mga ka-agri, cartap. Yan o. Tapos ito top kill uli, pang fruit fly tsaka iba pang mga insekto. I-spray tayo. Ito hindi ko pa ito nabuksan, nakasil pa kasi may tira tayo nung nakaraan dito. Ito may isang timpla pa to sa drum. Bali nakapaglagay na ako dito sa inihitit na itong isa na to. Kaya mamaya bubuksan na natin to kapag ka naubos na. Ito naman. Yun lang mga ka-agri. Ang timplada ko sa isang drum, isang kilo ng Yield Master, isang pack ng Polycure, isang ligo at 1/4 na to top kill. Yan. At saka si top 1, yung isang pack na to hinahati ko sa dalawang drum. Kumbaga kalahating pack isang drum na to top 1 mga ka-agri. Pero pwede nyo din itong isang pack isang drum. 100 grams po ang laman yan. Ayun. Pwede isang pack kung malala na yung white fly or dapurak or yung tinatawag nilang kulapol. Kailangan na medyo matapang. Sa akin naman hindi naman masyado. Kaya kalahating pack lang isang drum. Uulitin ko naman kasi ito sa mga susunod na spray ko. Yun lang mga ka-agri. Yan yung mga timplada ko.
Dito naman nakaka-agree sa foliar, pwede nyong haluan ng 2 kilo, 1 drum, ganyan. Depende sa bunga. Makaka-agree. Yung bunga kasi na sa atin, medyo hindi naman karamihan, kaya 1 kilo lang nilagay ko, 1 drum. Nakaka-agree. Ganon. 5 nga yung binili natin, 1, 2, 3, 4, 5. Kasi nga makaka-agree, minsan nakaka-4 at kalahati kami dito. Mainam na yung 5 para sure, makaka-agree, na hindi tayo kakapusin. Di baling sumobra, nagagamit naman yan sa mga susunod. Huwag lang yung kapos, para hindi sayang yung pag-i-spray natin. Hindi sayang yung abala natin sa pag-i-spray na kinulang tayo. Nakaka-agree. Mainam nga sana marami kayo stock para hindi na kayo kakapusin. Yun. Yan ang spray natin. Medyo marami yung pinagalo-halo na natin lahat yan dito sa drum. Dito natin tinimpla lahat yan sa drum na to. Nakaka-agree. Madalas lang tayo maghalo kasi nga may mga powder na nakahalo dito. Tumitining kasi yan sa ilalim, kaya kailangan talaga nahalo natin madalas. Sulit niya, makaka-1 drum na si Vero. Nakaka-agree. Maaga tayo ngayon, mga ka-agree. Alas 4 lang, umandar na kami. At 4:15, alas 4:15 na ng madaling araw, malapit na maka-1 drum si Ber. Siguro bago magliwanag, baka mayari na kami. Kasi nga, mga ka-agree, marami tayong trabaho. Si Ber, meron din yung trabaho mamaya, mga alas 7 ng umaga. Isiningit lang namin tong pag-i-spray na to kasi tulad ko, magagatas pa kami ng kalabaw mamaya mga umaga, mga 6. At saka meron tayong pupuntahan dyan na kliyente natin, subscriber na magpapafarm visit sa atin. Titingnan daw natin kung pwedeng tamnan ng kalamansi yung kanyang lupa dito sa Kuyapo, Bebeysia. Mamaya pagliwanag, pagkayari magkatas ng kalabaw, ay doon na tayo sa pupunta sa farm ng ating isang subscriber, mga ka-agree, para malaman niya kung pwedeng tamnan ng kalamansi yung kanyang lupa. Pero itong subscriber natin na to, noon pa, June pa lang yata yun or July, nagsa-contact na siya sa atin. Tinatanong niya kung pwede magtanim ng kalamansi. Kaso lang, nagpakayo daw siya ng lupa o yung matataas, pinapunta daw niya sa mabababa. Kaya tinatanong niya sa atin kung pwede daw matamnan yun noong mga panahon na yun. Mga ilang buwan na nakakaraan. Ang sinabi natin, pagka ganyan na binabalatan yung lupa, medyo nawawala yung sustansya. Kaya hindi rin maganda yung magiging laki ng kalamansi o yung iba pang gulay na itatanim doon. Kaya sabi ko, patabayin muna yung lupa, tsaka na lang magtanim. At ito nga, kumontak nga ulit siya sa atin, ito lang, nakaraan linggo. At tansya daw niya ay pwede na magtanim ng kalamansi. Kaya yun, titingnan pa rin natin kung ano ba yung magiging desisyon namin dalawa doon sa kanyang farm. Sabi ko nga sa kanya, kapag hindi pwede, huwag natin pilitin kasi may mga ibang hindi pa naman may tamang panahon para dyan na magtanim. Huwag lang masyadong agresibo sa pagtatanim. Kung hindi naman pwede, huwag pilitin, sabi ko. Kaya ngayon, mukhang pwede na daw, kaya pwede na natin puntahan yun. At tingnan natin kung ano ba ang maganda. Pero maganda sana talaga, tinetest yun kung alkaline ba or acidic yung lupa. Yun talaga mas the best, mga ka-agree. Para malaman nyo kung magiging matagumpay o magiging maayos ba yung magiging tanim ng kalamansi ninyo doon sa lupa ninyo. Mas maganda talaga, tinetest talaga yan, mga ka-agree. May kamahalan nga lang minsan ng pag-test. Pinapalab pa kasi yan, pinapalaboratory pa kasi yan, mga ka-agree. Kaya medyo mabigat din ang konti sa bulsa yung pag-test ng lupa, mga ka-agree. Tingnan nyo, mga ka-agree, yung kalamansi ko. Ayan o, may mga, di ba, medyo magalas na, medyo marumi yung dahon niya. Yan ang epekto yan ng mga white fly, mga ka-agree. Yan o, magalas. Kailangan nga natin ng top 1, super carta, planet, yan ang magaganda dyan para mapakinis yan. Pero pagka maka 3 beses mong na-applyan yan ng top 1, carta, planet, yung kahit papano, kikinis na yan, mga ka-agree. Kasi igagayak na uli natin to para pabungahin, mga ka-agree. Kaya kailangan natin itong pakinisin yung dahon, linisin.
Yan, no? Para maganda yung magiging labas ng bulaklak. Hindi yung inaabala siya ng mga insekto, ng mga nakakapit dyan sa mga sanga, sa dahon. Yung mga bulaklak na lalabas ay dire-diretso lang at magaganda. Hindi siya kakapitan din ng hanep pag malinis yung dahon, mga kaagri. Yan, o. Ayun na si Ber, mga kaagri. Nasa tapat na natin. Konti na lang. Pati oras na lang. Kasi ngayon kalabaw natin yan, naka-ready na yan para paliguan. Yun, yung mga gatasang kalabaw natin. Ito nga pala, mga kaagri, na-spray ko yan ng herbicide na Interline. Yung mga paragis patay na patay, mga kaagri. Ayan, ito pang 1 week na ngayon na to, na in-spray natin to ng herbicide na Interline. Ayan, maganda resulta. Patay halos lahat ng damo dito. Ayan, matagal na ulit yan, mga kaagri. Mga mahigit 1 buwan na uli bago tayo mag ulit na mag-spray, o baka mag-grass cutter na lang ako kasi madalang lang ang damo na yan pag tumubo. Scatter na lang yan. Para, mga kaagri, sana may naibigay akong konting tips ngayong araw na naman dito sa ating pagkakalamasi. Pagka kayo, mga kaagri, ay hindi makapag-abono at na-delay kayo ng abono tapos susunod yung pitas, ay malapit na. Huwag na kayong maglagay muna ng abono, kahit na ito lang munang mga foliar na sinasabi ko, yield master na yan, na pampalaki ng bunga, 15-15-30, mga kaagri. Tapos pag malapit na kayo magpapitas, 4 days before kayo magpapitas, doon pwede na kayong magsabog na abono. Kasi, mga kaagri, iwasan natin magsabog na abono kapag tayo ay malapit ng pumitas ng kalamansi, tulad ng nagsabog tayo ngayon. After 10 days magpapapitas tayo, katalaban ng abono yun, mga kaagri. May posibilidad na magkaluto lang yung kalamansi mo o malapnos lang yun, kasi nga masyadong malutong yung balat nun. Mapiga lang ng konti yun, talagang lalabas na yung acid dun sa balat nun. Yun yung lumuluto sa kalamansi. Kapag kasi katalaban ng abono, mahawakan mo lang yun, yung bunga na yun, kakatas na agad yun, mga kaagri. Kaya yun ay iniiwasan natin. Kaya tayo, may pansabog tayong abono dyan, hindi natin naisabog kasi nga dahil sa na-delay na nga tayo, malapit na kasi tayo magpapitas, 10 days na lang magpapapitas na ulit tayo. Siguro mga 3 days before tayo magpapitas, doon na lang tayo magkakarga ng abono, kasi nga 3 days hindi pa yan tumatalab. Ang umpisa kasi ng talab niyan, mga kaagri, 1 week o 6 to 7 days yan, tumatalab na yan. After mo siyang mai-apply yung abono, depende na nga lang doon sa kung ikaw ay naglagay na abono tapos nagpatubig ka ng nagpatubig or naulan ng naulan, yun, medyo mabilis tumalab yung abono nun. Mga 5 days lang nag-uumpisa ng tumalab yun, mga kaagri. Kaya ako, tips ko lang dyan sa mga baguhan, iwasan ninyo, nakatalaban ng abono, nagpapapitas kayo ng kalamansi. Sa foliar, wala namang problema yan, huwag lang yung abono, mga kaagri. Kaya tayo, nag-foliar na lang muna tayo para na lang hindi mabigla yung hinog ng kalamansi natin at makalaki pa ng konti. Yung nga lang, medyo na-delay na nga lang tayo talaga dito. Kasi nga, basal lang tayo sa pagkakalabaw. Kaya yun, marami tayong trabaho na hindi na trabaho agad sa kalamansi. Dahil nga inaayos natin yung kalabaw. Tulad nga yan, ililipat ko ngayon na ng kulungan doon sa may papayahan ko sa farm 2. Dahil nga, dito nga, malapit na tayo matapos ng kontrata dito sa farm 1. Mainam na, doon na lang tayo doon sa farm 2 kasi 7 years pa yung kontrata natin doon. Kaya para sulit yung gagawin nating housing ba, mga kaagri, ng mga kalabaw. Yun pa ang isa kong tinatrabaho at binabakuran ko yung paligid doon kasi nga magtatanim tayo doon ng mga gulay at saka napier. Marami kasing kambingan doon, madadali lang kasi ng kambing yan, yung mga damo na itatanim natin doon na para sa kalabaw at saka yung mga gulay na itatanim natin doon. Kaya medyo talagang busy ngayon at pupunta pa nga tayo sa isang subscriber na dyan sa Kuya po ngayong araw din nato pagyaring gumatas. Kaya talagang long day na naman tayo, si Kaagri, long day na naman, mga kaagri. Paano? Isang konting tips lang ulit yan.
sa susunod na vlogs, may mga bagong tips na naman tayo na i-share sa inyo mga ka-agri. Tutok lang po kayo dito sa channel ko at marami pa po kayong makukuhan tips dito sa pagkakalamansi para sa mga baguhan.